Ano, walang nasaktan? Delikado yun. Hindi ko alam paano na. May hinala na kami kung sino. Kasi kanina, andito pala ako ngayon sa Bulacan, guys. Tapos, alas 4 ako na madaling araw umuwi. Tapos, kaninang umaga, bago pumasok silahan, tsaka si Sir Sak, ginigising ako ng nanay ko. Kinakausap niya ako pero wala ako sa wisyo. Yung pala, pinagbabantaan na kami pasukin dito sa loob ng bahay. Sinili at nakatuklas ng mga tulog-tulog. Siya ang gising. Ikaw yung gumising sa akin eh. Ayun nga daw, ako na magkikwento. Sige. Tawag dito. Ayun nga daw, ang kwento kanina. Pag kaninang umaga, hilong-hilo pa ako eh. Kinakausap ako ng nanay ko. Na mayroon nga daw pumasok dito sa loob ng gate namin. Yung kapatid kong babae, maaga lagi nagigising yan kasi nga nag-bike. So mga bandang 4 AM, gising na siya. Napatambay lang yan sa sofa. Tapos bigla siyang nakarinig na binubuksan yung gate. Ito yan ang gate. Ito. Kasi wala nga kaming lock dyan. Tapos naramdaman niya na may pumapasok dito sa loob ng gate. Tapos binubuksan daw, narinig daw niya na binubuksan yung kotse dito. Yan, iniisa-isa. Iniisa-isa yan mga pinto ng kotse. Buti na lang hindi ko iniwan yung mga laptop ko dyan dito sa loob. Ang naiwan lang dito ay kape ng McDo na walang laman. Tapos ito nga ito. Hindi ko alam kung anong purpose niya. Bakit niya pinasok ko yung kotse. Hindi ko alam kung naghanap siya ng may gamit na makuha o gusto lang niya magkape. Tapos siguro na-disappoint siya na wala siya makuha sa loob. Kasi sabi ng kapatid ko, 4 doon pinto eh. Sinubukan buksan. Actually, ko nabuksan. Kaya, ayun. After daw dun sa... Teka, kausapin natin sila kung ano nangyari. Men, nung ano ba? Nung binuksan yung yung pinto tawag dito, nabuksan talaga yung pintuan. Hindi ko alam, baka hindi niya siguro alam paano buksan. Or akala niya lock. Hindi siya marunong magbukas ng pinto? Tanga ba siya? Baka ganun. Ganun lang. Dinig na dinig mo tong ganun. Di syempre di ba mabigat pag hinila mo. Hindi na niya binuksan na ganun. Ganun lang. Bitawan. Ganun. Bitaw ulit. Tapos umikot doon. Yung 4 na pinto, At tapos, pagkatapos, ikaw ba ang unang nakaramdam? Diyan ako nakahiga sa sopa. Dito ako nakahiga sa sofa. Nagising ako na alas 2, hindi na ako makatulog. Nahiga na ako. Buti hindi na ako yung mga sinampay mo. Bakit nakamamakit pa sila nag-silsi sa tanay? Baka kung ano nangyari sa'yo. Tsaka ano ka dyan? Umakyat yan sila. Sampay-sampay ka pa ng mga bra mo dyan. Buti hindi na nako yung mga bra mo, kundi papasok ang braless sa trabaho. Ano, walang nasaktan? Si Ate Rosan na gusto masaktan. Ate Rosal, ikaw? hindi ka nasaktan? Hinihintay ko masaktan ako. Naramdaman mo? Naramdaman mo? Ano ba? Oo, gising ako ng bahagi. Kulang ako sa tulog. Ikaw lang yata yung gustong pasukin eh. Hinihintay ko nga! Hinihintay ko. Pero seryoso, baka Oo mamaya nga. pasukin tayo dito. Pinas- Ma-rape ka. May music nga ako, natutulog. Pero Oo. gising na ako. Tapos parang may naramdaman nga ako dyan sa may gilid. Kaya pinatay ko music. Anong music mo? Yung sa, yung sa worship na. Worship. Ano nga ba yung... akala mo baka Kenny G. Tapos yun nga, tinatay ko. Tapos binuksan, maya-maya, binuksan ko ulit yung music. Bigla akong bukas yung bintana. Dito yan. Oo, wala naman tao. Wala naman ako nakita. Pero naramdaman mo. Oo, syempre. Alam mo naman ako. Delikado yun Malamang. Wala kasi ako kanina sa tamang hinagap nung kinakausap ako ni nanay. Walang nasaktan sa'yo, walang nawala sa'yo. Wala nga. Walang naggalaw sa'yo? Gusto ko nga eh. Gusto mo mawala sa'yo? 40 ka na, dapat may na yan. Di, kasi, ikaw Nay, walang naggalaw sa'yo, walang... Ay, basta yung bintana, nakarinig na ako yung bintana, parang pinapig. Ngayon lang ako nagkaroon ng pag-alala sa security natin dito. Anong gagawin ko ngayon? Tatawag ako sa mga agency, mag-hire ako ng guard.
Parang. Kapatid ko eh. Minsan hindi nakakasakay siya sa joke ko eh. Okay naman. Wala namang nangyaring hindi maganda sa amin. Pero nakakapag-alala yun. Nakaka-alarma yung gano'n na first time namin na may pumasok sa gate na nag-attempt na buksan yung sasakyan. Baka siguro pinto, no? Kung alam lang niya pwede, buksan yung pinto. Sabi ni Nini, gawin. Kaya magandang gawin. Bili kaya ako ng kandado. Nay, gusto bili na lang ako ng kandado. Gusto ko nga sana doble dito. Hindi ko alam paano natin. Tsaka itong pintuan dito, Max, sa likod. Kagamitan ba ito nga? Kailangan dagdagan. Dagan natin ng mga lock. Ito, gusto ko tayo padlock kaso kaming mga punggok, hindi talaga namin kayang abutin. Sa inyo mga mahabang kamay, pwede. Wait lang, meron akong yulak eh. Saan na nga ba yung yulak ko? Hahanapin ko lang. Wala dito, hindi ko makita. Men, siya yun. Walang kahulang aso. Ang bilhin ng aso. Kasi pag may taong iba dyan, kumakahul yan kahit malayo. Posibleng kapitbahay yun. Oo. Umihi lang. Baka Umihi sa kotse. baka nga nag-trade. Malay ko umihi siya tapos bigla niya naalala, checkin yung kotse mo. O kaya checkin niya yung ginawa niyang aircon. Kasi nga, oo nga pala, no? Kasi, Dito eh. yun nga pala, okay, nagigits ko na. Kasi nung isang araw nga, nagpaayos kami ng aircon. Tapos merong kasama yung gumawa ng aircon ng ibang tao. Eh bukas pa yung Tapos medyo malikot-likot yung mata, ganyan. Ano kaya magandang gawin? May hinala na kami kung sino. Ikaw na, igigip pa po na yung virginity? Oo, ako na lang talaga. Babantayan ko na lang siya dyan. Para sa aming proteksyon? Oo. Ako na lang. Ate Rosel, nakagawa na ako ng solusyon. Ano? Kung paano natin to. Hindi, kailangan ko mahanap yung yulak na yun. Nag-aalala ako sa iyong pagkababae. Sige nga na, tingnan mo nga. Si Pilipili. Papasok mo na kami sa iyong kaharian. Kaya natin sila na maganap. Doon ako kinabahan sa pwede siyang pumasok dito sa loob eh. Yung mga lock pa naman ng mga bahay dito, laklakan lang. Kuha ko yun, pag nabuta ko dito, gano'n yun. Diyos ko! Muay Thai ka sa akin. Ito? Ayan! Ito! Ito yun. Ikot natin ganyan. Galak. Yan. Yun. Ayaw ko na naman ng scooter. So, ayan. Naipabisan ko na eh.